Ikaw, anong sense naman para sa'yo? What is the meaning of life para sa'yo? 42, hindi joke. 42? Gets Oh, me. magic number? Gets me yan? 42. Parang sa ano yun, no? Sa numerology ba yan? Hindi. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hindi pa. Wala ano lang. Sige, explain mo. Hindi ko alam. Hindi, ano lang yun. Parang nerdy reference pero lang parang yun. sa numerology, at saka parang sa medyo sa New Age, parang yung number na 42, ano talaga yun? Explain mo, ano yung importansya ng 42? Wala. 42, yun nga, nagre-reference lang ako ng ng talagang libro. walang kahit yung deeper side kung bakit nagawa. Not that I know of. But yun lang ang... Kasi parang alam ko yung 42, medyo may bigat talaga sa universe ng 42 eh. Kasi merong isang YouTuber din na parang ganun din siya, yung mga content niya, mga nerdy content na lalaki. Baka nire-reference nilang din ng tas 42 yung pangalan ng ano niya. Baka nire-reference nila. Sige, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Kapasahin ko yung pagkaan. May movie actually. Lumabas like early 2000s. Pero okay lang naman siya. Meaning of life. I think it is something that is meant to be enjoyed and treasured. Na i-enjoy mo yung small things, the little things that you stop and be grateful for everything that has happened to you. Kasi everything that has happened to you makes you who you are. Yes. And parang dapat lagi mo i-accept kung sino yun. Yes, you should always be better, pero i-accept na yun. And I think at the end of the day, yun, for me, right now, kasi nag-iiba naman yan with every stage of life, is, for me, right now, it's accepting who you are, or what made you, and what you can do to be better. Gets. On the more, like, surface level. Oo. Nabanggit mo kanina, yun nga, Buddhist ka and yun nasabi mo rin, medyo, yun nga, paano mong pinag-babalance yung hedonist side mo na sinabi mo kanina, medyo hedonist ka, sa Buddhist philosophy? Kasi ang Buddhist philosophy technically is detachment from pleasures. From worldly pleasures. Oo, di ba? I think it's one of those things na parang, how can I detach myself from worldly pleasures kung hindi ko naman na-experience? Hindi ba nasabi mo na-experience? Kaya nga, na-experience ko. Masaya. So, i-experience ko pa nang i-experience. Hindi ka na magsasuffer. Yun nga, in relation to suffering naman. Kasi I think to an extent, overrated ang suffering eh. Na parang ang daming gusto maging martyr na, ito lahat ng pinagdaanan ko, blah, blah, blah. It could have been easy. Bakit hindi mo nalang ginawang easy? How do you make it easy? Depends sa sa circumstances, 'di ba? Okay. Parang yung road less traveled or whatever. I understand that. I understand na it's part of the journey and all of that. Pero I'm saying kung may mas easy route, may mas mahirap, ba't di mo na kukunin yung easy route? If ang bagsak mo is the same place din naman. So, I don't get the whole point of always suffering. Akin naman, parang ganun, pero parang on a micro level, ganun ang view ko na parang try mong enjoyin yung mga bagay-bagay, ganyan-ganyan. Na try mong gumawa ng mga desisyon sa sarili mo na para ma-lessen yung para mas maging masaya and mas maging Pero at the same time, sa macro perspective ko, kahit naman anong gawin mo, magsasuffer ka pa rin eh. True. So parang ako, Camus, at saka Nietzsche, yung embrace of one's suffering or parang embrace of one's circumstances, na parang sa sobrang buong buhay ko, constant naman ako nakaka-experience ng iba't ibang type of sufferings. And at the same time nga, pag yun nga, sinabi mo na pag nakita mo yung sarili mo, na yun yung gumawa sa'yo, magkakaroon ng meaning yung suffering. So parang dahil sa realization na yun, ang naging conclusion ko is,
ini-enjoy ko na lang yung suffering. Parang ganun. Well, for me, similar. Similar. Ang sa akin, kung magsasuffer ka lang din naman in the end, bakit hindi ka na lang mag-enjoy? Papunta sa suffering na. Diba? Kunyari, ilalagay mo siya na practical terms, paano mo minamanifest? Paano nagmamanifest sa buhay mo yung ganong philosophy? What do you mean? Give me... like, ano yung examples ng ways mo na paano mong ginagawa yung mag-enjoy ka na lang papunta sa suffering? Parang. Well, so, for example, I wake up, I do the things that I enjoy. Na, syempre, may work, may business na inumpisahan. I do the required work. Yung kailangan ko gawin, ginagawa ko. I suffer through that work. Pero, pagka may off time, I just do whatever I want. Hindi ko lagi sinestress about yung suffering ko. I'm not stressing out about it. Na pagkatapos na, parang schedule ko yung suffering ko. Okay, it's time to suffer. Sige, time suffer. Time to enjoy naman. Tapos pagkatapos na suffering time, okay, time to enjoy na. Ang gandang medyo gano'n kaya. Kasi ako parang lagi na-establish ko na yes, suffering, embrace lang, tulak lang. Gets ko naman yun. Ako kasi, kino-compartmentalize ko talaga. Na yun ang sigurong benefit ng pagiging psychologist mo. I guess, pero ever since bata pa ako, ganun na ako. Parang kino-compartmentalize ko. Pero yun sa akin, parang suffering, dito ka lang. Suffering, parang 8 hours a day. Yan, dyan ka lang. Tapos, the rest, akin na yun.